Good evening! Welcome! This is your show. This is your life. AGT, Anything Goes Topic, Season 7. Episode 77. And today is October 21st, 2020. Oh, and it's a Bible Tuesday. Happy birthday, Tita Belanay. Ah, yes! Happy birthday, Belansky! Yes. Kumusta po kayo? Pasensya na po ilang episode nang wala ako, no? Actually, walang show. Okay lang yan. Anyway, I'm back. At muling babalik na naman yung mga programa po natin. Yes, welcome back, Tata Bird. Hey! Fresh from vacation. Well, deserve naman ni Tata Bird po yung ganung bakasyon at minsan niya lang rin po makasama ang kanyang anak. Totoo naman. Kamusta, Tata Bird? Ay, naging masaya naman yung bonding namin ng anak ko. May mga lugar na pinuntahan na kung saan nag-enjoy talaga kami. Very good. Saya naman. Ayan. Nag-swimming ka ba, Tata Bird? Ay, oo. Uy, totoo nga. Wala nang tabo. Nagdala ko po paniguro, pero hindi ko ginagawa. Wow, so proud of you, Tata Bird. Nako. Biniro ako ng anak ko, bumili ka ng tabo. Nalalami mo. Talaga ito ng anak ko talaga. Ay, ako. Naman to serious eh. Ayan. Nako, ayan. Ang nag-fly naman po ulit siya na Tata Bird. Yeah, to Australia. Then, babalik dito, ang tawag doon, lay-by ba tawag doon? Sunday before proceeding to the US. Okay. Ingat po. And ayun, thank you po at nakapagbakasyon si Tata Bird. Yes. Nakapagpahinga-pahinga. Ayan. And kayo po, kamusta naman po kayo? Na-miss po namin kayo as well as na-miss natin si Tata Bird. Ayan. Kamusta po kayo sa inyong mga nangyari ng mga nakaraang linggo, Tata Bird? Totoo. Ayan. Po. Yes. So, para ang nagdadala sa palagay ko, no, ng magandang image sa bansa natin sa kasalukuyan, yung World of Sports, no? Oh. Marami tayong mga athletes na nanalo sa mga competitions. Oy. Among which is si Carlos Yulo. Uy. Isang Olympian natin na nanalo dati. Nag-qualify siya ngayon sa pole vault, sa vault and floor finals. Wow. Sa World Championship in Jakarta, Indonesia. Wow. Yeah. Congrats. Carlos Yulo. Carlos. Congrats. Ang isa pang ginibilibang ko talaga, no, yung 14 years old natin na chess player na si Jamaica Mendoza. Mendoza. Third place siya sa isang competition na ginanap sa Albania. Uy, congrats. Chess yan. Ang galing ng bata. Ang galing. 14 ha? 14 years old. At babae. May mga age, kasi yan age bracket yung na yan. Very good. At babae. Congrats po. Ayan. Sige pa, Tata Bird. So pag yun lang na ko kanina, na ihanda ko kanina. Okay lang, Tata Bird. Sa ibang good news naman po, thank you naman. At ang mangyayari daw, isang RFID na lang ang gagamitin sa lahat ng Luzon Expressways. Maganda yan. Very good. Maganda yan. Let's hassle po yan kasi, ano po ba, ano na ba yung gagamitin ko? Diba po? Oo, Iba-iba pa. totoo. Pwede na bang Maganda yun. Maganda yun. Good po yan. Hindi ko lang po alam kailan ang implementation, pero nag-announce na po So, sila. na bago. Po. Di ko lang po sure. Opo. Sana hindi na. Sana kung ano yung meron na load na. Ano na lang nila. Okay na yun. At least kung dalawa, di ba, meron TP, merong TP-Lex, meron Easy Trip. At least may ka po, back up kung gagana pareho. Di ba? Good po yan. Medyo tingin nyo minor progress, pero
huge progress na po yan ang Pilipinas, sa totoo lang. May ano. Yes, ayan po. At buti naman po, nakalabas na po ng PAR ang bagyo. Tropical si Ramil. Ayan. Biro mo si Ramil, no? Kailan lang na talagang grabe yung naging epekto sa Visayas. Mabuti na lang, a day after, nung umalis kami ng Boracay, kinabukasan na ito, ano, saka nagbabaha yung mga lugar na kadikit ng Aklan mismo, like Capiz. Yes. Mm. Yes, opo. Yung Talagang makalabas na kami ng Panay Island. Opo. Kala ko nakalabas na rin kayo ng PAR. Wala, yun lang yung Ang Panay Island. Panay Island. Ayan. Diyan po galing Tito Jimmy, di ba, sa Panay Island. Ayan. Ayun po. Pero buti safe na ang inyong biyahe at bakasyon sa Taber. Maganda yung ano no. Although umuulan-ulan, pero pag tumigil mo, sikat naman ang matindi ang Masaya. araw. At least, balance lang. Aba, nabuhay po ang belated happy birthday, Attorney Ino. Uy, talaga. Yes. Nag-comment Ay, at Attorney. ang iyong pinakamamahal na inaanak, sabi niya. Si Ramil, makakalabas na po. Si Senior po, kailan lalabas ulit sa AGT? Ay, malapit na. Oo, konting Malapit tisa lang. Yan. Konting tisa lang. Ayan. Batiin ko lang po, Tata Bert, ang ating mga viewers. Ate Irene. Wow, Irene. Yes. Miss Erlinda Omania. Mm. Yan. Masaya yung babae niya. Oo Alam nga ko, po. masaya. Fresh na fresh. Ayan. Bakit kaya? Ano kaya ang iligo niya? Ang tubig. Kay Kuya Joseph. Hi, Joseph. Oo. Ate Marina Espedilla. Hi. Miss Jos Caliano del Mundo. Hi, Diyos. Ayan. Si Mamita. Hi, Mamita. And Miss Erlinda Labsan. Mhm. Katukayo mo. Miss Linda. Dating pasyente yan. Uy. Uy. Thank you po sa panunood. Ayan. Thank you po. Ayun nga po, Tata Bert, yung mga lindol. Naku, Ay, ang oo. lalakas. Oo, totoo. Grabe. Biro mo, from north to south, Yes. ang lumalabas yung mga lindol niya, nagaganap. Grabe po. Ayan. Sana naman wag yung sinasabi nila na ano. The big one? Oo. Opo. Pray natin na, actually, ang lindol naman po is natural galaw pa talaga ng mundo. Ang pwedeng prayer po dyan, yung mahina na wala pong masyadong masasalanta ng lindol. Ayan. Pray po natin. At yung wag dali sana nang magkaroon ng medyo destructive na typhoon na darating pa. Yes. Opo. Ayan. At isa pa, Tata Bert, nababalitaan ko, di ba nag-health break po ang mga school? Dahil, Health break. opo, dahil may influenza-like Ay, illness. yes. At biktima po ako dyan ng halos 1 week po akong may sakit. Parang nasakto mo yung AGT, may Oo, sakit ano? po ako. At si Sandra, yun. So, doble ingat po, pag-pray natin na hindi ulit yan yung parang COVID or something. Parang ang feeling ko na-immune na. Feeling ko nga same lang yun na-immune na lang tayo Kaya sa sakit. pwede. Oo. Kasi baka mataranta na ng tao. Doon nagkakasakit ang mga tao sa taranta. So, don't fear. Babalik yung face mask. May nag-post ng gano'n eh. Babalik, mandatory. May nag-post ng Ano gano'n. to po? Mandatory na. Mandatory na ang face mask. Paglalabas. Hindi pa Hindi pa ina-announce. Pero, nako, sana po basta in short po, kung may sakit kayo or magsuot po kayo ng face mask dahil hindi lang naman po para sa inyo, para sa mga taong makakasalamuhan. Kung di mapigilang lumabas. sa madaming tao. Yan. Okay. From Ate Irene, maganda po panahon ngayon. Hanging amihan na po. Yes. Amihan na ngayon. Amihan na. Wala na si Habagat. Oh. Amihan na. Si amihan na isang Reyna sa Encantadia. Tama ba? Tama. Si amihan. Yan ang hinanda ko sa pagbabalik kay AG ko. Wala ka kwenta-kwentang comment. Ay, nako. Ayun po. Ano pa po, Tata Bert? Wala na po. Yan amihan niya yan. Yan ang hinihintay lagi ng mga farmers para makuha yung mga produkto nila. Yan. Amihan ba yun o anihan? Yes naman ako, hindi ko. Anihan? Ang slow ko dun. Anihan pala. Ani?
Na-slow ako! Tata Bert! Seryoso kasi! Tigil na yung egg. Okay po, so next AGT po. Wala po tayo. Tata Bert. Ako naman, ewan po, puyin mo. Ano yan? Okay. Oo naman ako ng oo. Tata Bert, Grabe, Oo nga po. Ayan. Ay, no weekend po pala, nag-celebrate din po si Miss Linda at Miss Rosalie sa Ay, kanilang yes. birthday. Kamusta naman po ang birthday yan? Ng mga Okay. mga debutants. Okay, 2 days na celebration. Wow, 2 days. So, 2 days of kantahan. Diba? At least, diba? Na nasulit ang kantahan at kainan. Yeah. Yan. Okay po. Nag-check na po ba kayo mga BP nyo at sugar? Ano yun? Bukas na G8. G8 lang yan. Bukas, diagnose, healing naman. Kaya, yun. Ayan po. So, kung wala na Tata Bert, ay, may nag-comment pa si Ate Irene. Sabi niya, joke ba yan, Tata Bert? Buti na-gets mo, Ate Irene. Giling mo, Irene. Galing. Ang galing. Ayan. Thank you po. So, sa mga nakalimot na po, tayo po ay Jeremias pa din, or Jeremiah. 11 and 12 po ang babasahin natin tonight. Parang refresher lang na matatawag natin. Sino po ba si Jeremias o Jeremiah? No? Isa po siyang propeta na ayaw. Isa po siyang propeta na ayaw talagang maging isang propeta. Pero pinili talaga siya ni Yahweh dahil maaasahan siya, marunong at yung katauhan niya talagang maganda. Yung puso niya maganda. Kailangan kasi ng Diyos na siyang magbibigay o magdi-deliver ng mga mensahe sa mga Israelita nung panahon na ito. At walang isang tao na kwalipikado para diyan kundi si Jeremias. Gusto man o ayaw ni Jeremias, sunod siya sa Diyos. Siyempre. Yung mga ganun talaga, Tata Bert, di mo alam na, yun palang calling or purpose. Oh, yun. Tama sabi mo, calling. Calling. Ayan. Okay po, ayan. Pagbasa mula sa aklat ni Jeremias, chapter 11. Sinabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, kay Jeremias, pakinggan mong mabuti ang nakasulat sa kasunduang ito at sabihin mo sa mga taga-Juda at sa mga taga-Jerusalem na susumpain ko ang sinumang hindi susunod sa itinatakda ng kasunduang ito. Ito ang kasunduan namin ng inyong mga magulang nang iligtas ko sila sa Ehipto. Ang lupaing parang pugon na tunawan ng bakal. Sinabi kong pakinggan nila at sundin ang aking mga utos. At kung susunod sila, sila'y magiging bayan ko at ako'y magiging Diyos nila. Sa gayon, tutuparin ko ang aking pangako sa kanilang mga magulang na ipapamana ko sa kanila ang lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay na tinatahanan nila ngayon. Sumagot naman si Jeremias, Opo, Yahweh. Pagkatapos, inutusan ni Yahweh si Jeremias, pumunta ka sa mga lungsod ng Juda at sa mga lansangan ng Jerusalem. Ipahayag mo ang aking mensahe sa kanila at sabihin mo sa mga tao na unawain ang isinasaad sa kasunduan at sundin ang mga ito. Nang ilabas ko sa Ehipto ang kanilang mga magulang, mahigpit kong ipinagbilin na sundin nila ang aking mga utos. Patuloy kong pinaalalahanan ng aking bayan hanggang sa panahong ito. Subalit hindi sila nakinig. Sa halip ay patuloy na nagmatigas at nagpakasama ang bawat isa sa kanila. Iniutos kong sundin nila ang kasunduan, ngunit sila'y tumanggi. Kaya naman, ipinalasap ko sa kanila ang lahat ng parusang sinasabi dito. Muling sinabi ni Yahweh kay Jeremias, naghihimagsik laban sa akin ng mga taga-Juda at Jerusalem. Ginawa rin nila ang kasalanan ng kanilang mga magulang. Hindi nila sinunod ang aking utos. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan.
Ang Israel at ang Juda ay kapwa sumira sa kasunduan namin ng mga magulang nila. Kaya binalaan ko sila na sila'y aking lilipulin at wala isa mang makakaligtas. At kapag sila'y humingi ng tulong sa akin, hindi ko sila papakinggan. Dahil dito'y tatawag sa mga Diyos-Diyosan ang mga taga-Juda at Jerusalem at magdadala ng mga handog sa harapan ng mga ito. Subalit hindi sila maililigtas ng mga Diyos-Diyosang ito kapag dumating na ang oras ng paglipol. Kung ano ang dami ng mga lungsod sa Juda, gayon din kadami ang kanilang mga Diyos-Diyosan. At kung ano ang dami ng mga lansangan sa Jerusalem, ay siya ring dami ng kanilang mga altar na handugan para kay Baal. At ikaw naman, Jeremias, huwag mo nang idalangin ang mga taong iyan. Kapag naranasan na nila ang paghihirap at sila'y humingi ng tulong sa akin, hindi ko sila papakinggan. Ang sabi ni Yahweh, ang mga taong iniibig ko'y gumagawa ng kasamaan. May karapatan pa ba silang pumasok sa aking templo? Sa akala ba nila ay maililigtas sila ng kanilang mga pangako at pagdadala ng mga hayop bilang handog na susunugin? Magagalak ba sila pagkatapos niyon? Noong una'y inihambing ko sila sa isang malagong puno ng olibo na hitik sa bunga. Ngunit ngayon, kaalinsabay ng pagtagundong ng kulog, susunugin ko sa tama ng kidlat ang kanilang mga dahon at babaliin ang kanilang mga sanga. Ako, si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang siyang nagtatag sa Israel at sa Juda. Ngunit, paparusahan ko sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Ginalit nila ako nang magsunog sila ng mga handog sa harapan ni Baal. Yan, hanggang verse 17. Balik na po tayo. Sorry po pala, hindi ko nabanggit tatabert ang titulo. Si Jeremias at ang kasunduan. Yung binabanggit po rito na kasunduan, no? Yung covenant, old covenant, na nag-umpisa noong magkausap si Abraham at si Yahweh, no? Napamahal si Abraham kay Yahweh noon, kaya nga nagkaroon ng covenant, nagkaroon ng usapan na ililigtas ang mga taga-Israel na ito at dadalhin sila sa isang lugar na kanilang magiging bayan. Nagkaroon ng kaganapan ito noong panahon ni Moses naman, na kung saan at kung ilang tagal na panahon na naging parang captive ang mga taga-Israel sa Egypt. Ginamit ni Yahweh o ng Diyos si Moses para mapalaya ang mga taga-Israel na ito from being captive sa lugar ng Egypt. Naglakbay sila ng matagal papunta doon sa lugar o promised land o yung lugar na ipinangako ni Yahweh sa kanila na kung saan where they will settle at itatayo ang kanilang bansa na ito. Ang problema doon sa covenant, noong tumagal na, noong umpisa maganda, sinusunod ng mga taga-Israel yung covenant na ito. Kaya yumabong ang pagmamahal sa kanila. Umunlad ang mga taga-Israel na ito doon sa lugar na ipinangako ni Yahweh. Ang problema, dumating doon sa punto na talagang tumigas na ang ulo ng mga taga-Israel na ito. Meron na silang Diyos na si Yahweh na nandiyan dyan, na nangako na pangangalagaan sila. Pero ang mga taga-Israel na ito, nagbago ang takbo ng isip nila. Gumawa sila ng kasalanan. Naging hindi maganda ang kanilang ugali. Gumawa sila ng mga krimen at kung ano pa na hindi maganda sa paningin ng Diyos. Ang isa pang worse na lalong nagpagalit kay Yahweh sa kanila ay yung sumamba sila sa Diyos-Diyosan na alam naman nilang walang nagagawa sa kanila. Ganyan po. Kaya naging mainit ang ulo ni Yahweh sa mga taga-Israel nung panahon na ito. At dito ikinikwento nga, dito sa mga verse na binasa,
sa mga verses na binasa ay kinwento yung mga pangyayari na iyon. Kung bakit ganun, na talagang kinakailangang parusahan ni Yahweh ang mga taga-Israelita upang magbago sila sa kanilang ugali. No? At yun, ginamit niya rito si Jeremias para ihatid ang mensaheng iyan sa mga taga-Israel. Dito naman si Jeremias, awang-awa sa mga taga-Israel noon sa mangyayari sa kanya. Dahil ipinakita sa kanya ni Yahweh ang mangyayari sa Israel. Awang-awa si Jeremias sa mangyayari talaga ito dahil makikita niya na ang lugar ng mga taga-Israel ay magiging parang desolated na area. No? Talagang wala halos mabubuhay na halaman, wala halos hayop na maglilipana rito. Talagang magiging kaawa-awa ang lugar. Grabe talaga ang mangyayari sa Israel na ito. Pero mangyayari yan dahil na rin nasa napakatinding kasalanang ginawa ng mga taga-Israel. Sa napakatinding paglabag nila sa naging kasunduan ng kanilang mga ninuno kay Yahweh. Hindi sila nakinig eh. Ayun pa, may binangkit pa rito. Muli sinabi ni Yahweh kay Jeremias, naghihimagsik laban sa akin ang mga taga-Juda at Jerusalem. Ginawa rin nila ang kasalanan ng kanilang mga magulang. Hindi nila sinunod ang aking utos. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Particularly, isa sa Diyos-Diyosan ito, si Baal. Ang Israel at ang Juda ay kapwa sumira sa kasunduan namin ng mga magulang nila. Kaya binalaan ko sila na sila ay aking lilipunin at wala isa mang makakaligtas. At kapag sila humingi ng tulong sa akin, hindi ko sila papakinggan. Ito ang mga bagay na ito, no? Kung ilalagay natin sa panahon ngayon yung ganitong pangyayari, na kung saan nakagawa ng napakatinding kasalanan ng isang tao. No? Talagang hindi talagang malalagay siya sa alanganin at hindi mamahalin ng Diyos dahil sa kanyang mga ginawang kasalanan. May magagawa bang pagbabago ang isang tao para mabalik yung paninging maganda ng Diyos sa kanya? Ganun din po sa mga taga-Israel, no? Noong panahon na ito, meron po, ano ang dapat nilang gawain? Una, repentance, pagbabago, paghingi ng patawad, at ng mangako na hindi na gagawain ang mga ginawang kasalanan. Ganun po yan. Sa makabagong panahon, ganun din po ang dapat gawain ng mga nakagawa ng kasalanan. Ito, yung sitwasyon ng ating bansa sa kasalukuyan, ilalagay na po natin dito. Malaking kasalanan po ang nagawa sa aking palagay. Ako na maghuhusga, sabihin natin, although wala akong karapatan, pero kitang-kita naman ang ebidensya talaga. Marami tayong mga opisyal na inaluklok natin sa mga pwesto na kung saan nandoon sila ngayon, na kung saan nagkaroon sila ng parang kapangyaribang matatawag yan para pakialaman yung pondo ng bayan. Napakalaking problema ng ating bansa sa bagay na iyan ngayon. At yung mga opisyal na ito, hindi natin malaman kung mabibigyan ng karampatang parusa. Pero sa aking palagay, dapat talaga magkaroon ng kaparusahan upang magkaroon ng hustisya para naman doon sa mga taong naapi. Ganun po yun. At dito sa taga-Israel, ganun din po dapat na mangyari, no? Humingi sila ng patawad. Repentance ang kailangan. Repentance para muling magbalik ang tiwala ng Diyos sa kanila, para muling magbalik ang pagmamahal ni Yahweh sa kanila. Yan. Thank you po, Tata Bert. Ito na tayo, verse 18. Isang pagtatangka sa buhay ni Jeremias. Ipinaalam sa akin ni Yahweh ang masamang balak ng aking mga kaaway laban sa akin. Tulad ko'y isang maamong tupa na dinadala sa katayan at hindi ko alam
na may masamang balak pala sila sa akin. Ang sabi nila, putulin natin ang puno habang malusog. Patayin natin siya nang wala nang makaalala pa sa kanya. At nanalangin si Jeremias. O Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ikaw ay hukom na makatarungan. Nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ikaw ang maghiganti sa mga taong ito. Pinapaubaya ko sa iyong mga kamay ang anumang mangyayari sa akin. Si Jeremias ay binantaan ng mga taga-Anatot na papatayin kung hindi siya titigil ng pangangaral sa pangalan ni Yahweh. Kaya ito ang sabi ni Yahweh, paparusahan ko sila, mapapatay sa digmaan ang kanilang mga kabataang lalaki. Mamamatay sa gutom ang kanilang maliliit na anak. Walang matitira sa kanila kapag dumating na ang panahon na parusahan ko sila. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Isang pagtatangka sa buhay ni Jeremias. Binigyan kasi ng napakalaki at importanteng misyon ni Yahweh si Jeremias upang maging isang propeta, upang siyang conduit ni Yahweh ng kanyang mga salita papunta o para sa mga taga-Israel na ito. At dahil nga sa kanyang ginagawang na iyan, marami rin ang magagalit sa kanya. Dahil nung panahon na ito, ayaw na marinig ng mga taga-Israelita yung mga pangaral ni Yahweh. Ayaw na ayaw. So, siyempre, magagalit sila kay Jeremias. At sa bagay na iyan, humihingi si Jeremias ng tulong kay Yahweh na huwag din siyang pabayaan. Dahil sa misyon na ibinigay niyang ito, magbubulid din or maglalagay din sa kanyang buhay sa kalagayang hindi maganda. Yan. At nanalangin si Jeremias, O Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ikaw ay hukom na makatarungan. Nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ikaw ang maghiganti sa mga taong ito. Ipinapaubaya ko sa iyong mga kamay ang anumang mangyayari sa kanya, sa akin. O, kita mo, talagang inanon na rin naman niya yung kanyang sarili. Ikaw nang bahala sa akin kung ano man ang mangyayari. Si Jeremias ay binantaan ng mga taga-Anatot. Ito nga, dahil siyempre magagalit sa kanila. Dahil nga, ayaw na ng mga taga-Israel na marinig yung mga pangaral ng Diyos na ang nagbabanggit sa kanila ay si Jeremias. Kaya itong sabi ni Yahweh, paparusahan ko sila. Dahil nga may banta sila kay Jeremias Mapapatay sa digmaan ang kanilang mga kabataang lalaki. Mamamatay sa gutom ang kanilang maliit na anak. Walang matitira sa kanila kapag dumating na ang panahon na parusahan ko sila. Na talaga naman, kita mo, no? Yung mga sinabi na ito ni Yahweh kay Jeremias, talagang ganun ang mangyayari. Ang parusa, marami talaga ang mamamatay sa digmaan dahil ang Israel, particularly ang Judah, ay sasakupin ng isang malaking bansa. Yan po ang Babylonia. Sa pamamagitan ng hari dito na ang pangalan ay si Nebuchadnezzar. Mamamatay sa gutom ang kanilang maliliit na anak. Ganun talaga. Walang matitira sa kanila kapag dumating na ang panahon na parusahan ko sila. Thank you, Tata Bert. Next na po tayo, chapter 12. Tinatanong ni Jeremias si Yahweh. Ikaw ay matuwid, Yahweh. At kung ako may mga tuwiran, mapapatunayan mong ikaw ay tama. Ngunit bayaan mong magtanong ako. Bakit nagtatagumpay ang masasamang tao? At ang mandaraya ay umuunlad. Sila'y itinatanim mo at naguugat, lumalago at namumunga. Maganda ang sinasabi nila tungkol sa iyo, subalit malayo ka sa kanilang mga puso. Ngunit ako, Yahweh, ay iyong kilala. Nakikita mo ako, ang mga ginagawa ko. Nasa iyo ang puso ko. Hilahin mo ang mga taong ito, gaya ng mga tupang kakatayin. Ihiwalay mo sila hanggang sa sandali na sila ay patayin. Hanggang kailan pa mananatiling tigang ang lupain?
at tuyot ang mga damo sa parang. Nagkakamatay na ang mga ibon at mga hayop dahil sa kasamaan ng mga tao doon. At sinasabi pa nila, hindi niya nakikita ang aming ginagawa. At sumagot si Yahweh, Jeremias, kung hindi ka makatagal sa pakikipaghabulan sa mga taong ito, paano ka makikipagpaligsahan sa mga kabayo? Kung ika'y nadarapa sa patag na lupain, paano ka makakatagal sa kagubatan ng Jordan? Kahit na ipinagkanulo ka ng iyong mga kapatid at sariling kamag-anak at kasama sila sa panunuligsa sa iyo. Huwag kang magtitiwala sa kanila, bagamat magaganda ang kanilang sinasabi sa iyo. Yan, balik po tayo 1 to 6 po yun. Ito na, tinatanong ni Jeremias si Yahweh. Well, alam ni Yahweh rin kasi no, yung kanyang katatayuan. Kaya, nagsalita rin siya, nagtanong rin siya kay Yahweh. Pwede naman kasi yun eh. Ang tanong niya, ikaw ay matuwid, Yahweh, at kung ako'y may katwiran, mapapatunayan mong ikaw ay tama. Ngunit, bayaan mong magtanong ako, sabi ni Jeremias, bakit nagtatagumpay ang masasamang tao? At ang mandaraya ay umuunlad. Tama rin ang tanong ni Jeremias. Natural lang sa kanya ang magtanong ng ganun talaga dahil siya ang nalalagay sa alanganin. Sila'y itinatanim mo at nag-uugat. Lumalago at namumunga. Maganda ang sinasabi nila tungkol sa iyo. Subalit malayo ka sa kanilang mga puso. Ngunit ako, Yahweh, ay iyong kilala. Nakikita mo ako ang mga ginagawa ko. Nasa iyo ang puso ko. Hilahin mo ang mga taong ito gaya ng mga tupang kakatayin. Ihiwalay mo sila hanggang sa sandali na sila ay patayin. Hanggang kailan pa mananatiling tigang ang lupain at tuyot ang mga damo sa parang. Nagkakamatay na ang mga ibon at mga hayop dahil sa kasamaan ng mga tao doon at sinasabi pa nila, hindi niya makikita ang aming ginagawa. At sumagot si Yahweh, Jeremias, kung hindi ka makatagal sa pakikipaghabulat sa mga taong ito, paano ka makikipagpaligsahan sa mga kabayo? Kung ikaw ay nadarapa sa patag na lupain, paano ka makakatagal sa kagubatan ng Hordan? Kahit na ipinagkanulo ka ng iyong mga kapatid at sariling kamag-anak at kasama sila sa panunuligsa sa iyo, huwag kang magtitiwala sa kanila bagamat magaganda ang kanilang sinasabi sa iyo. Dito po, in-entertain naman ni Yahweh yung tanong ni Jeremias at sinabi lang naman, paano? Sinagot ni Yahweh, Jeremias, hindi ka makatagal sa pakikipaghabulan sa mga ito. Paano ka makikipagpaligsahan sa kabayo? Dito po ang ibig sabihin sa kabayo. Ito po ang mas matitinding problema. Kung dito pa lang sa problemang na-experience niya ngayon, na mas lighter na matatawag, kung hindi niya makakayanan ito, mas lalong hindi niya makakayanan yung mas mabigat pang problema. At yun, ang ibig sabihin nitong nakikipagpaligsahan sa mga kabayo. Kung ikaw ay nadarapa sa patag na lupain, paano ka makakatagal sa kagubatan ng Hordan? Yan. Sa patag na lupain, hindi ka na makakatagal, paano pa sa kagubatan ng Hordan na ibig sabihin, mas mabigat na problema. Kahit na ipinagkanulo ka ng iyong mga kapatid at sariling kamag-anak at kasama sila sa panunuligsa sa iyo, huwag kang magtitiwala sa kanila bagamat magaganda ang kanilang sinasabi sa iyo. Ganun po talaga ang mangyayari. Yung mga mahal sa buhay ni Jeremias, yung mga kapatid niya, yung mga kaibigan niya, dinidiscourage siya. Huwag mong sundin si Yahweh. Tignan mo naman ang sitwasyon namin. Ano ang kalalagyan namin kung kami ay parurusahan? Parang inaano pa nila na huwag paniwalaan si Yahweh.
Dahil ika nga hindi sila naniniwala na gagawain sa kanila ni Yahweh yung bagay na yun. Ganun ang binabanggit nila kay Jeremias. At alam ni Yahweh na ganun nga ang mangyayari. At wag pa sabi ni Yahweh kay Jeremias, wag paniwalaan ang mga iyon. Basta yung pagtitiwala na kay Yahweh, nandoon. Dahil sa bandang huli, hindi talaga naman siya pababayaan ni Yahweh. Dahil alam din naman ni Yahweh kung ano yung kanyang kasasapitan, kung ano yung hirap na kanyang daraanan. Huwag siyang mag-alala. Dahil aalalayan siya hanggang huli ni Yahweh. Ganun po yun. Yan ang binigay naman na assurance dito sa verse na ito ni Yahweh sa kanya. Thank you po, Tata Po. Tuloy na po natin sa verse 7. Nagdadalamhati si Yahweh dahil sa kanyang bayan. Sinasabi ni Yahweh, pinabayaan ko na ang aking bayan. Itinakwil ko na ang bansang aking hinirang. Ang mga taong aking minahal ay ibinigay ko na sa kamay ng kanilang mga kaaway. Lumaban sa akin ng aking bayan, tulad ng mabangis na leon sa kagubatan. Nagtataas sila ng kanilang tinig laban sa akin, kaya kinamumuhian ko sila. Ang bayang pinili ko'y tulad sa isang ibong pinagtutulungan ng mga ibong mandaragit. Tawagin ang lahat ng mababangis na hayop at makisalo sa kanyang bangkay. Sinira ng maraming pinuno ang aking ubasan, pati ang aking kabukiran ay kanilang sinagasaan. Ang aking magandang lupain, ngayon ay wala nang mapapakinabangan. Wala nang halaga ang buong lupain, tigang na tigang sa aking harapan. Ang bayan ngayon ay isa ng ilang. At walang nagmamalasakit na sinuman. Mula sa kahabaan ng maburol na ilang, ay lumusob ang mga mandarambong. Pinalaganap ko ang digmaan upang mawasak ang buong bayan, at walang sino mang ang makakaligtas. Naghasik ng trigo ang mga tao, ngunit tinik ang inani. Nagpakahirap sila sa paggawa, subalit wala silang pinakinabangan. Wala silang inani sa kanilang itinanim, dahil sa matinding galit ko sa kanila. Yan, verse 13 po. Nagdadalamhati si Yahweh dahil sa kanyang bayan. Dito sinasabi ni Yahweh na pinabayaan na niya ang kanyang bayan. Yun ang binabanggit lang niya, no? Dahil yung kanyang bayan na ito, yan po mismo ang Israel. Yung mga tao, yung mga Israelita. Talagang paparusahan niya ng gusto ang mga taga-Israel na kanyang minamahal. Kinakailangan gawain niya kasi ito upang magkaroon ng katuparan yung pagbabalik loob nila kay Yahweh. Lumaban sa akin ang aking bayan. Yung paglaban na ginawa nila ay yung pagtalikod nila kay Yahweh. Bumalik sila sa ugaling kasamaan at lumabag sa naging kasunduan ni Yahweh sa kanilang mga ninuno. Nagtataas sila sa kanilang ng kanilang tinig sa akin, kaya kinamumuyan ko sila. Binabanggit lang ni Yahweh yung kinamumuyan ko sila, pero ang pagmamahal niya andun pa. Pero kinakailangan lang talagang daanan at daranasin ng mga taga-Israel yung bigat ng problemang ito, o yung daranasin nila para magbago talaga sila at bumalik sa kanilang pagtitiwala kay Yahweh. Ang bayang pinili ko ay tulad sa isang ibong pinagtutulungan ng mga ibong magdaragi. Tawagin ang lahat ng mababagos na hayop at makisalo sa kanyang bangkay. Yun, talagang maraming magdaragi na pupunta sa kanyang bayan. Tawagin ang lahat ng mababangis na hayop at makisalo sa kanyang bangkay. Ang bangkay na tinatawag dito, yung desolation na mangyayari sa Israel talaga. Sinila ng maraming pinuno ang aking ubasan. Pati ang aking kabukiran ay kanilang sinagasaan. Ang aking magandang lupain ngayon ay wala nang mapapakinabangan. Yung maraming pinuno, ang ibig sabihin nito, yung maling naging pamamahala
ng mga naging hari ng Israel ng panahon na ito. Hindi kasi naging maganda, kaya ginawa pa ng mga hari na ito yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. At dahil sa ginawa nilang ito, nagsunuran yung mga taga-Israel sa kanila. Nagbunga ito ng hindi maganda, tumalikod ang mga taga-Israel kay Yahweh at kinakailangan parusahan sila ni Yahweh dahil sa ginawa nilang iyon. Wala nang halaga ang buong lupain, tigang na tigang sa aking harapan. Ang bayan ngayon ay isa ng ilang at walang nagmamalasakit na sino man. Napakaganda ng ano nito, no? Ipinakita na, sinabi na ni Yahweh through Jeremias ang magyayari sa Israel. Magiging tigang ang lupain, magiging parang isang ilang ang lupain ng Israel para talaga malaman ng mga taga-Israel ang mangyayari sa kanila kung hindi sila magbabago. Mula sa kahabaan ng maburo na ilang ay lumusob ang mga mandarambong. Pinalaganap ko ang digmaan upang mawasak ang buong bayan at walang sinuman ang makakaligtas. Yung mandarambong na ito yung lulusob na kaharian, malaking kaharian sa Israel. At magdudulot dito ng kasawian, kawasakan ng bansang Israel. Pinalaganap ko, dapat na sinabi ni Yahweh, pinalaganap ko ang digmaan, ibig sabihin may hand siya. No? Parang kasama siya at siya mismo ang kumumpas sa mga pangyayaring ito na dapat maganap ito upang magbago ang Israel. Para ay may tinatawag na learning the hard way on the part of the Israel, di ba? Naghasik ng trigo ang mga tao, ngunit pinik ang inani. Nagpakahirap sila sa paggawa, subalit wala silang pinakinabangan. Wala silang inani sa kanilang itinanim dahil sa matinding galit ko sa kanila. Thank you pa, Tata Bert. Tuloy po natin, verse 40. Ang babala ni Yahweh sa mga karatig bansa ng Israel. Ito ang sinasabi ni Yahweh tungkol sa masasamang naninirahan sa paligid ng Israel, mga taong nanira sa lupaing ipinamana niya sa kanyang bayan. Aalisin ko ang mga taong ito sa kanilang bansa, gaya ng halamang binubunot sa lupa, at ililigtas ko ang Juda sa kanilang pananakop. Subalit matapos ko silang alisin, sila'y aking kahabagan. Ibabalik ko sa kanilang sariling lupain ang bawat bayan. At kung buong puso nilang tatanggapin ang pananampalataya ng aking bayan, at kung matututo silang manumpa ng ganito, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, gaya ng itinuro nila sa aking bayan na pagsumpa kay Baal. Sila ay mapapabilang sa aking bayan at uulad ang kanilang pamumuhay. Subalit, ang alinmang bansang hindi susunod sa akin ay bubunutin at lubos kong wawasakin. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang babala ni Yahweh sa mga karatig bansa ng Israel. Ito ang sinasabi ni Yahweh tungkol sa masasamang naninirahan sa paligid ng Israel, mga taong nanira sa lupaing ipinamana niya sa kanyang bayan. Aalisin ko ang mga taong ito sa kanilang bansa, gaya ng halamang binubunot sa lupa, at ililigtas ko ang Juda sa kanilang pananako. Ganun po talaga ang mangyayari at nangyari. No? Naging bahagi din ng pananakop ng ibang bansang ito sa Israel. Si Yahweh mismo, no? Kinakailangan kasi mangyari ito. Pero darating ang panahon na huhugutin din niya yung mga taga-Israel na ito upang muling ibalik. Dahil yung mga taga-Israel kasi karamihan sa kanila nung masakop na ng ibang bansa yung Israel, kinuha at dinala doon sa bansa na sumakop sa Israel. Darating ang panahon na muling kukunin ng mga naging captive na Israel neto at ibabalik sa Israel. Then may mangyayari ding hindi maganda doon sa mga sumakop na bansa na ito. No.
Pero binibigyan ng pagkakataon ni Yahweh ang mga ito na kung tatanggapin nila si Yahweh bilang kanilang Diyos, ililigtas din yung mga taong ito na taga-ibang bansa. Kaya ngayon makikita mo na may mga iba't ibang bansa na may mga ang paniniwala kay Yahweh. Meron din hindi. Kaya ganun po yan. Dahil dyan nangyari. No, yung mga bansang ito na dating sumakop sa Israel, na naging instrumento ni Yahweh upang maganap ito, sasakupin din at magkakaroon din na ng problema. At kung sila ay kikilalanin nila si Yahweh bilang kanilang Diyos, maliligtas din sila at magiging maayos din ang kanilang bansa. Ganun po ang nangyaring iyan. At kung buong puso nilang tatanggapin ang pananampalataya ng aking bansa, at kung matuto silang manumpa ng ganito, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Ibig sabihin po niya, pagtanggap nila kay Yahweh, na although hindi sila taga-Israel, ay tinanggap nila sa kanilang puso si Yahweh, maliligtas din po sila. Basta tatalikuran nila yung mga Diyos-Diyosan at si Baal. Sila ay mapapabilang sa aking bayan at uunlad ang kanilang pamumuhay. Ganun ang mangyayari po dyan. At talagang nangyari naman. Wala na yun. Wala na po. Oo. Okay. Sige po. Thank you, Tata Bird, sa pag-ano po. Sa akin po, yung dalawang chapter, siguro yung kabuuan po kasi ng Jeremiah po, no? Yung sabi nga po ni Tata Bird kanina na inatasan ni Yahweh si Jeremiah na gawin itong bagay na to kahit hindi niya kagustuhan. So, gusto ko lang po ibalik dun sa minention ko na saglit kanina na may mga bagay minsan na hindi natin maintindihan bakit natin ginagawa. Pero parang may feeling ka natutulak sa'yo, hindi, sige, gawin mo lang yan. So, pinapakita dito na bukod doon at sana ang natutunan sana ng mga Israelita ng panahon ngayon yung pagtitiwala sa Panginoon, yung pananampalataya, kasi si Jeremiah halatang halata po sa kanya na ganun pa man ang lakas pa rin ng paniniwala at pananampalataya niya kay Yahweh. Kaya hindi niya, to be honest, hindi niya alam kung tama ba na yung karapat-dapat ba siya na gumawa maging propeta. Pero sa mga Israelita, kumbaga, laging may panahon ng pananampalataya, may panahon ng tatalikod, hanggang nagiging cycle na siya. Yun. Pangalawa po, isa ko pang natutunan dito, yung alam naman natin na siya ang Diyos. Pero sana hindi natin yung tawag dito, i-take for granted dahil siya yung Diyos na, o sige, may gagawin ako masama, hingi akong tawad, papatawarin naman ako ng Diyos. Hindi yun, dahil lalo mong hindi makakamit yung kanyang grace or yung kanyang mercy or yung kanyang blessing sa buhay mo. Kasi kung paulit-ulit mo siyang ginagawa, hindi yun, parang yung paghingi mo ng tawad ay hindi genuine. Kasi inuulit mo lang yung kamalian, yung pagtalikod sa kanya, hindi pagsunod sa kanya. So, minsan sa buhay, aaralin din natin, no, yung sarili nating buhay. Ano ba yung ginawa kong mali dati na kailangan ko pang matutunan the hard way? But hindi ko siyang pakinggan ko yung ibang tao, yung gustong ipahatid sa akin ng Diyos, yung pagturo ni Tata Bird sa lecture, sa AGT. Baka sa ganun, di ba, mas madaling mo may ikot muli ng panibagong journey yung buhay mo. So, yun po, sana wag nating i-take for granted yung Diyos. Kasi, sa totoo lang, minsan, pagkasiyahan, dun natin siya naalala. Pero pag yung nasasaktan tayo, ang dami natin problema, ang dami natin iniisip, nakakalimutan natin siya. To be honest, at kwento ko lang mabilis, no? Diba, recently, nag-lay off po dun sa organization, sa company po, nasaan ako. So, yun, nakakalungkot. Biglang, may balita kagabi, kasi medyo nagtatrabaho po ako, America's New York time ako, nag-shift ako. Sakto naman, nung shift ko na yun, may natanggap kaming letter na magpe-pay reduction sila ng 5%. So, nakakalungkot. Siyempre, kung ako, isipin ko lang databird, kung ako yung dating Angelica, magre-react ako, aalis ako, yun ka na, magre-resign ako. Gulo-gulo na nag-lay off kayo, tapos
Pero ang ginawa ko, ang isa ko natutunan talaga dito sa center, sa kakabasa ng Biblia at sa mga lecture ni Tata Bert, kalmahin mo lang kasi kailangan mong maging mature. Intindihin mo yung sitwasyon. Hindi ka dapat biglang magagalit, yung magiging emotional ka. So, ang ginawa ko, pinatay ko yung laptop, nagkalma ako, nagdasal ako. Lord, bigyan mo ako ng understanding kung bakit nangyayari to. Kinabukasan, Tata Bert, alam mo, biglang mo marirealize, Anje, ilang tao ba ang walang trabaho? Anje, ilang tao ba ang gusto na ganyan, na work from home, na desperado naghahanap sila? Na yun yung mga bagay minsan na baka na-take for granted ninyo. Diba? Kasi yung magkaroon lang ako ng trabaho na work from home, to be honest, masaya na ako. Tapos, sino ba ako para magreklamong mabawasan ng 5%? Habang yung ibang tao nakikita mong nagsastruggle para lang makakuha ng, mali mo, kalahati man lang ng 5% na yun, diba? So, lahat tayo, may mga biyaya tayong pinagdasal natin dati, na tuwang-tuwa tayo. Tapos minsan may isang lang sa'yo, tulak o pagsubok sa'yo, bibitaw ka na. Hindi dapat ganon. Dapat haharapin mo siya kasi what if yan yung test sa'yo ni Lord na, naku, kakapit ba si Anje o bibitaw? Paano pag bumitaw ka, tapos may magandang nangyari, wala ka na, umalis ka na sa company. Diba? Correct. What if you stay? Tulad ni Jeremiah, ni David sa David ang Goliath. Paano kung kahit si Kristo, what if hindi siya nagsakripisyo ng buhay niya, 'di ba? Ano na meron sa fulfillment ng tao, ng purpose ng Diyos para sa atin. So, yun lang po. Kaya thank you Lord at may trabaho kami, kumakain kami, may bubong, may internet, lahat na maraming tao wala, pero yun, wag natin kalimutan yung mga ganong bagay niya. I appreciate natin yung mga taong patuloy na tumutulong sa atin at patuloy at buhay tao. Yun yung ginising tayo ni Lord ngayon. Isa yun. So, sorry Tata Bert, tapaba. Pero okay. Gusto ko lang i-share sa kanila yung realization namin. Kahit na makatrabaho ko kasi magre-react sila Pero being siguro the leader, baka yun yung, actually yung Tata Bert, hindi ko ginusto at ayoko maging leader kasi alam kong, hindi ako dapat, wala ko, tinama naman ako, kolokoy, di ba? Pero baka ako yung nilagay ni Lord doon kasi baka ako yung pwedeng magpatibay at mag-encourage sa kanila na, huwag tayo alis, ano lang yan, pagsubok lang, dami na natin nalampasan, ngayon ka pa aalis. So, yun naman po, thank you. Napakaganda ng nirelate mo na yan, no, Anje, no? Aside from that, ang isa pang magandang matutunan natin dito ay yung pagtatanong ni Jeremiah sa Diyos. Bakit nga naman nagpapatuloy ang kasalanan? Bakit nga naman nagpapatuloy ang pagkakamali? At sumasaya pa yung mga taong itong nakagawa ng pagkakamali. At dahil sumasaya, patuloy silang gumagawa ng mali. Bakit ganon? Ang ganda ng sagot na Maliyawi sa kanya. Yung mga bagay na nagaganap ngayon, maliit na problema pa lang yan. May darating pang problema. Kung ang problema ngayon na na-experience mo, patatalo ka na. Paano mo pa makakayanan yung mas mabigat na problemang darating? Ang dapat lang, manalig ka kay Yahweh sa Diyos na hindi kanya bibigyan ng ganong uri ng problema nang hindi mo makakayanan. Ganun po yan. Ilagay natin sa panahon ngayon, marami po sa atin ang namumroblema. Marami po sa atin ngayon ang nagsasaper dahil sa mga pagkakamali. No? May mga darating pa po yan ng mas mabigat. Ang huwag natin tanggalin sa ating puso, sa ating isip, sa ating paniniwala na may Diyos. Na ang Diyos na iyan ay hindi tayo bibigyan ng problema nang hindi natin makakayanan. Remember, dalawa ang ibinigay ng Diyos sa tao nang kinreate niya. Ano yun? Buhay at yung kalayaang pumili ng tama o mali. Bakit yun ang ibinigay ng Diyos sa tao at hindi yung kanyang kaisipang Diyos?
upang ang tao mismo ang hahanap ng tamang daan upang matuntun at magkaroon ng kaisipan ng Diyos. Ganun po yan. Huwag susuko. Lahat po yan kakayanin. Maniwala lang at malalig sa Diyos. Salamat po. Ganda. Thank you, Tata Bird. Susuka lang po, pero hindi susuko. Sabi ng mga lasinggero. Ayan. So, mamayang gabi po, samahan niyo po. May online naman po prayer vigil ng 10 o'clock. And sa Friday, abangan niyo po. Pasensya po ulit at replay. Pero naman ang episode about past lives. Uy, maganda yan. Nako, marami po kayong at yun, pwede relate sa mga sinabi po namin ni Tata Bird kasi may mga corrective action na pwede kayo gawin ngayon sa lifetime ninyo. And bukas po, Tata Bird, Bukas nga po pala may gamutan para doon sa mga gusto sumama sa amin sa 8 o'clock. Yung Novena Prayers na pinamumunuan ni Tita Hermie at yung 158 lecture po. Pakinggan niyo po. Maganda po ang mensahe at very timely. Magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayon. God bless po.